Okay. Ang explain ko naman sa inyo ngayon ay bakit ang mga Hudyo, okay? Bakit nila ino-observe strictly, as in strictly, ang mga Jewish tradition na sinabi ni God na a forever statute. Ibig sabihin, kailangan i-observe, kailangan i-pass on sa kanilang mga generation, next generation. A forever statute. Bakit? Ito yun. Okay? Unang-una, God commanded. Ibig sabihin ay, ito yung utos ng Diyos. Diba? God commanded. Kahit si Jesus, okay? Kahit si Jesus, ay sumunod. No? Sumunod sa tradisyon na to. Every time na, yun nga, nag-communion sila ng kanyang mga disciples nung Passover, di ba? Tapos hindi lang yon. Remember yung yung 10 lepers na kanyang pinagaling? Di ba? Ano sabi ni Jesus Christ, di ba? Pagpunta sa priest, no? Sa Jewish priest, okay? Para i-check. Hindi dahil, hindi pa gumagaling. Kundi, ang priest kasi, ang Kohanim, no? Ang high priest kasi ng mga Hudyo, sila nagsasabi kapag halimbawang clean. Ibig sabihin, pwede nang makihalubilo sa mga tao. Okay? Si Jesus nga, sinabi niya yun Di ba? Doon sa 10 lepers na kanyang pinagaling, ano pa kaya tayo? Di ba? Na ako nga kung si Jesus Christ nga di ba? Ay God commanded, sumunod siya sa kanyang ama. Di ba? Sa ama nating Diyos. Ako, sumunod din ako. Kasi sumunod nga si Jesus Christ, lingkod ako ni Jesus Christ di ba? Lingkod tayo ni Jesus Christ, dapat lang, di ba, na sumunod tayo. Sa kang kahalagahan, anong kahalagahan ng likot? Penitence, sabi ko sa inyo, di ba? Ito pinakamatindi, sabi ko nga, di ba? Sa rapture, o ang maunay, ang kamatayan, hindi na tayo pwede mag-explain kay God why we did what we did. Hindi natin pwede sabihin, God, sistema na yan. Ganyan na talaga noon pa. Tingin niyo ba? Papayag si God ng ganon. At kapag halimbawa, naging witness ka sa isang krimen o injustice, o alam mo, yung pinaglilingkuran mong leader ay, o kung sino man ay may ginagawang katiwalaan, o kaya krimen o sindikato, kailangan mo sabihin yun. Kahit na ano pa. Kasi Kristiyano ka di ba? Halimbawa sa isang ospital, may nakita kang dapat mong i-report na kailangan para sa hustisya ng mga kung sino mang nakakaawang concern, kailangan mong i-report. Kundi, partaker ka. Yun ang tingin ng Diyos. Kasi God is not a respecter of person. Right now, God is after the accountables. So you see, no? Pero, pag yun namang, kumbaga nagawa, ang dapat mong gawin ay ito. Siyempre, hallelujah, di ba? Heavenward tayo. So, akala natin napakadali ng ng salvation ni Jesus Christ. No, hindi. Kasi siyempre, gusto rin niya, hindi lang ikaw ang maligtas, kundi yung mga iba na akala nila God already left them to poverty, lack, and injustice. Gusto ni Jesus lahat tayo. Kaya yun ang obligasyon natin. Kay God, kay Jesus Christ. Itong mga God-commanded na Jewish tradition na ito na kailangan talagang ating ginagawa rin. Itong penitence. Yung kakausapin mo si God. Paano ba gawin? Kausapin mo si God, ganyan. Then sabihin mo sa kanya lahat, no? Ng mga nalalaman mo tungkol sa mga natuklasan mo, sa mga pinatrabahuan mo, na may kinalaman sa injustice, unfair practice, at yung mga deception sa mga voters. Kasi pag naloko ang isang botante, at alam mo naman pala ang dahilan, Kristiyano ka, partaker ka. Si Jesus Christ, sa totoo na sinasabi ko sa inyo, hindi siya na may respeto kahit na ano pang posisyon. Kasi He is after account. Ang iyak ng mga mahihirap, umakyat na sa kanya. At iniintay niya matagal na yung mga accountables. Na tuparin na ang mga pangako. Kay God, kay Jesus Christ, sinabi, God, pag binigay mo sa akin, pag nanalo ako sa eleksyon, pag ako nakapasa. Pero nagawa ba nila? So yun lang. Okay, so sana maging maliwanag yan sa lahat ng mga Kristiyano. Lalo na, siyempre alam natin sa nangyayari sa mundo ngayon, malapit na ang second coming ni Jesus Christ. Dalawa lang yan. It's either oras na natin,
'Di ba? May panahon para sa pagkapanganak natin at may panahon din na tayo kukunin ng Diyos. Okay? So, lagi tayong maging handa. Okay? Sa Diyos ang papuri.